Sigurado may dahilan tayo pag tayo'y galit sa isang tao. Dahil ba kahit na nananahimik ka, sinasama ka sa chismis niya? Dahil ba pagod na pagod ka na nga, uutusan ka pa, lalo kang pinapagod? Dahil ba inaabuso yung kabaitan mo? Dahil ba pinagsisinungalingan ka at pinagtaksilang ka? Dahil ba napakayabang ng taong yan at minamaliit ka? Dahil ba napaka-selfish niya at hindi man kinukonsider minsan na nasasaktan ka na pala niya? O dahil ba siya na nga yung gumawa ng mali, binabaliktad, ikaw pang sinisisi? Meron tayong palaging dahilan para magalit sa iba. Amen? At minsan, valid naman, tama naman na tayo'y magalit o mainis sa ibang tao. Pero minsan, aminin din natin na tayo po ay naiinis at nagagalit sa isang tao na wala naman talagang dahilan. Wala naman siyang sinasabing masama pero naiinis ka sa kanya. Wala naman siyang kasalanan na ginawa sa iyo pero ayaw mo siyang nakikita. Hindi ka naman niya talaga sinaktan pero kumukulo yung iyong dugo sa kanya. Tama man o mali, valid man o hindi, kailangan natin alisin sa ating puso ang galit sa mga tao o sa isang tao. Because remember, my dear friends, no matter how much you justify your anger, anger is always destructive. Anger can never be constructive. Kahit na ano pang iyong dahilan, hindi pa rin makakabuti sa iyo ang galit na nararamdaman mo, ang galit na bitbit mo. Ang tanong, paano po natin aalisin ang galit natin sa ibang tao? Balikan natin ang kwento sa Ebanghelyo, napakaganda. Dahil meron din isang taong nagalit, kahit na gumawa ng mabuti, nagpagaling ang ating Panginoon. Ito pong namamahala ng sinagoga, nagalit dahil daw nagpagaling ang ating Panginoon sa araw ng pagpapahinga. Nalabag naman talaga sa batas ng mga Hudyo. Pero anong ginawa ng ating Panginoon para maalis yung kanyang galit? Ano ang sinabi niya? Diba, kahit na araw ng pagpapahinga, inaalis nyo sa pagkatali yung inyong mga alaga para makainom sila. Itong babaeng ito, 18 years na nakatali sa kanyang paralysis, sa kanyang sakit. Hindi ba karapat-dapat na siya ay gumaling sa araw ng Sabat, sa araw ng Panginoon? Ano yung ginawa ng ating Panginoon doon? Binigyan niya ng muka ang awa. Para ikaw ay maawa, kailangan bigyan mo ng muka ng tao. In other words, our Lord humanized that sick person. Kasi tandaan po natin, pag nawawala yung muka ng tao, hindi ka maaawa sa kanya. Bakit po sa tingin nyo, nung pong World War II, gerang pandaigdig, ito po mga German, mga Nazi, ang dami po nilang napatay na mga Hudyo. Kasi hindi po nila nakikita na sila'y tao. Para sa mga Nazi German, ang mga Hudyo ay daga na kailangan patayin. Tingnan niyo po yun. Nawala yung muka ng tao, kaya nga napakadali sa kanila ang kumitil ng buhay. At ganyan din po yung problema natin ngayon. Kaya may gera sa Middle East. Bakit napakadali para sa mga Israeli na bombahin ang mga Palestinian? Nakaramihan po sa mga namamatay, mga baby, mga bata, babae, matatanda, mga sibilyan. Kasi kung papakinggan niyo po, yung pananalita, kung pag-aaralan niyo pag-iisip ng mga Hudyo ngayon doon sa Israel, hindi naman po lahat, karamihan. Anong tingin nila dito sa mga taong nakatira sa Gaza? Lahat sila terorista. Kahit na yan, baby, bata, matanda, babae, wala silang pakialam. Basta't yung mga nakatira doon, terorista, demonyo. Ang tingin po nila sa kanila, hayop sila para sa kanila. Kaya nga po, napakadali sa kanila ang magpaulan ng bomba. Wala silang awa dahil nabura na ang muka ng tao. Gusto mong maalis yung galit mo sa tao, ibalik mo yung muka ng tao para maawa ka. Humanize that person. Tandaan mo yung taong kinagagalitan mo, yung taong kinaiinisan mo. Sino man yan, may pamilya yan.
Meron siyang pangarap. Ang layunin lang niya, yung may kagustuhan siya na gusto lang niyang maging masaya. Nagkakaroon lang siya ng problema ngayon. Kaya nga, baka nasaktan ka niya. Baka may nasabi siyang hindi maganda sa iyo. Pero kung sino man yan, tandaan mo, tao pa rin yan. Nanay yan ng isang bata. Tatay yan. Maaaring siyang breadwinner ng pamilya. Ibalik mo yung muka ng tao. Bigyan mo ng muka yung iyong awa dyan sa taong kinagagalitan mo. Alisin mo sa isip mo yung mga pangit na naging paghuhusga mo sa kanya. Sinasabi mo na demonyo siya, hayop siya. Try to remember that person is still a human being. Isa pa nga pong magandang paraan para maawa tayo sa iba. Ano po? Use the golden rule. At ano po yung golden rule kung maaalala nyo? Do unto others what you want them to do unto you. Gawin mo sa iba kung ano yung gusto mo gawin nila sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Imagine yourself at the shoes of that person. Put yourself in the position of that person. Ibig sabihin, isipin mo, kung ikaw yun, paano mo gusto na tratuhin ka? Kung ikaw yun, subukan mo na lumakad doon sa kanyang buhay. Minsan makikita mo yung dahilan bakit ganyan yung tao. Bakit masama ang ugali niya. Hindi mo alam na meron siyang kapamilya na may sakit, na-stress siya. Hindi mo alam ng taong yan, patong-patong yung kanyang utang. Hindi mo alam yung taong yan, insecure sa kanyang mga kapatid dahil napag-iwanan na siya. Hindi siya nakapag-aral, pinag-aral niya yung mga kapatid niya. Ngayon, siyang nahuli. Naghihirap pa rin siya habang yung mga kapatid niya, yumaman niya. Di po ba? Baka hindi rin natin alam yung taong yan, may sakit siya, tinatago lang niya. O baka nagni-midlife. Merong mga pangarap na tanda-tanda na niya, hindi pa niya naabot. Try to walk at the shoes of others. Imagine yourself being in the position, in the life of that person. Binibigyan mo ng muka, binabalik mo yung pagkatao ng tao. At pag na-realize mo na tao din siya, kamukha mo din siya, di ba? Maaawa ka sa kanya, maaalis yung iyong galit, yung iyong inis. Tandaan po natin mga kapatid na walang taong pinagpapala na may sakit ng loob. Amen? No person is blessed by God with anger and resentment in their hearts. Sino mga tunay na pinagpapala ng Diyos? Yung mga maawain. Nababasa niyo po yan sa beatitude ng ating Panginoon. Di po ba? That blessed are the merciful. They will be shown mercy. Gusto mong maawa ang Diyos sa iyo? Maging maawain ka, mahabagin ka naman sa iba. Bago ka magalit sa iba, suspend your judgment. Remove your opinions about other people. Stop looking at them badly. Hindi po halimaw ang ibang tao, hindi demonyo ang ibang tao. Maaaring meron silang masamang ginagawa. But at the very core, sa pinakapuso ng tao, pinapaalala din sa atin ng Biblia na tayo pa rin ay anak ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon, Siya'y namatay para sa atin dahil ang mga anak ng Diyos gusto pa rin niyang maibalik sa langit makasama ng kanyang Ama. All of us deserve to be saved. Naway maawa tayo sa iba kung maalala natin, kamukha natin sila, tao din pala sila, may mukha yan. Nakakaranas din yan ng sakit, hirap kamukha mo. Kaya nga, huwag mong papahirapan ng iba sa iyong galit.